By the way, sino po naniniwala? Isa sa mga pinaka-heartbroken moment sa buhay ng isang magulang, lalo na ng isang ina, yung mawalan ka ng isang anak. At lalo na siguro kung dalawa yung anak na mawawala sa iyo. By the way, basahin po natin yung ating pong text for this morning dito po sa 2 Samuel chapter 21 verse 10. Ang sabi po diyan, ito po ay isang kwento tungkol doon sa isang nanay na kung saan ay nakaranas ng isa sa mga pinakamasakit na karanasan sa kanyang buhay sa kwento dito sa Biblia. So dito po sa chapter 21 verse 10 ng 2 Samuel, makikita po natin dito, ang sabi rito, kumuha si Rispa ng anak niya, na anak ni Aya ng isang magaspang na tela at inilatag para sa kanyang sarili sa ibabaw ng bato mula pa sa simula ng pag-aani hanggang sa pag-ulan o sa ang ulan ay bumuhos mula sa langit, hindi niya hinayaan ang mga ibon sa himpapawid na dumapo kapag araw o ang mga hayop sa parang kapag kagabi. So approximately, ang ginawa po nitong nanay na ito na pagbabantay para dun sa mga labi ng kanyang mga anak ay mga 5 to 6 months. According dun sa some Bible scholars, ito yung haba nung panahon na kung saan binantayan ng nanay na ito yung mga labi ng kanyang mga anak para hindi tumadapuan ng mga ibon sa araw at mga hayop o yung mga bababangis na hayop pagdating ng gabi. So again, totoo po ba, kung meron mang pinaka-heartbroken moment sa buhay ng isang nanay, yung mawalan ka ng anak. Kaya nga, yung lagi nating naririnig na mas maganda pa yung mga anak na lang yung maglilibing sa nanay, sa magulang, kesa dun sa yung magulang ang maglibing sa kanyang mga anak. So, dito sa karanasan ng taong ito, hindi lang isa, kundi yung dalawang anak niya ang namatay o yung pinatay. So, si Rispa, yung ating pong character reference for this morning, hindi kilalang personalidad masyado dito sa Biblia, hindi prominenteng tao sa kanilang panahon. In fact, isa siyang concubine o kabit nitong si Haring Saul, yung unang hari ng Israel. But most importantly, isa siyang nanay. So, yun yung ilan sa mga maiksing description ng Biblia pero sa kanya. But again, kahit na gano'ng kaigsi, yung description, yung kwento ng Biblia tungkol sa kanya, hindi maitatago yung matinding sugat o sakit sa puso ng isang ina na gaya nitong si Rispa. So, isang ina to na hanggang kamatayan ng kanyang mga anak, gustong proteksyonan ang kanyang mga anak. Again, according dun sa ating binasa, ito yung kanyang ginawa for almost 6 months, halos kalahating taon. Ginagawa niya yon araw at gabi. So, nagsuot pa siya ng sako, damit na sako, para lang ipakita kung gaano kalalim ang pagsusuot po nito ng ganitong klase ng kasuotan during their time ay pagpapakita ng malalim na pagdadalamhati. Malungkot, mabigat na dinadala para sa kanyang sitwasyon. So, tingnan po natin itong context nitong binasa natin, itong 2 Samuel chapter 21 verse 10. Doon sa unang verse nitong chapter 10 o 21, ang sabi doon, taon-taon sa loob ng 3 taon, nakakaranas ng taggutom ang Israel. So, doon pa lang sa simula nitong nasabing chapter na ito, meron ng malinaw o mahalagang kaganapan. At iyon yung 3 taon na sunod-sunod nakakaranas ng kagutuman ang bansang Israel. So, dito, si King David, during that time, ito na yung panahon ni King David, nung mangyari yung nasabing mga kaganapan na yon. Ang dahilan, bakit nakaranas, of course, bilang isang hari, magtatanong siya sa Panginoon, bakit nakakaranas ng ganito ang bansang pinamumunuan niya? So, dito, nagtanong siya sa Panginoon, bakit dumarating yung ganong point sa buhay o sa bansang Israel? So, ang dahilan,
Kaya nakakaranas ang bansang Israel ng sunod-sunod na tagutom. Nagkasala ang Israel sa pangunguna ng dating hari nito na si King Saul dahil doon sa pagtatangka nito na ubusin o lupigin ang mga Gibeonites. Ito po yung mga Canaanites from tribe of Hivites or Amorites according doon sa ilang mga Bible scholars. So, bakit ito naging malaking pagkakasala? Samantalang, ito naman ay kasama doon sa mga pinalilipol ng Panginoon, itong mga magiging hadlang para doon sa mga Israelita sa pagpasok nila ng Promised Land. During their time, nung kanilang pagpasok sa Promised Land, bago sila makapasok doon, of course, meron na silang mga dadaan ng mga community na pwede nilang makalaban. So, nung mabalitaan nitong mga Gibeonites, yung ginagawa ng Panginoon ng mga miracles para mapagtagumpayan ng bansang Israel, yung mga kalaban nila, yung mga pwedeng humadlang sa kanila, nabalitaan nila yung paghati ng Panginoon doon sa dagat, nabalitaan nila kung paano prinoteksyonan ng Diyos ang mga Israelita. So, sa kanila, ang ginawa nila isang matalino na bagamat ito ay panliling lang, pero dahil nga doon sa pakikipag-covenant ni na Joshua sa kanila, kasi nga nung makatagpo nila itong mga Gibeonites na ito ay nag-anyong mga manlalakbay sa malayong lugar. So nakasuot sila ng mga kasuotan na parang nanggaling talaga sila sa malayong paglalakbay. Yung kanilang mga tinapay ay mga inaamag, pinalabas nila na hindi sila taga roon sa lugar na yon. So ang ginawa nila ay nakipag-covenant sila, itong sina Joshua, doon sa mga taong ito, nagkaroon sila ng covenant na hindi nila ito lulupigin sa ngalan ng Panginoon. So, nabuo ang isang covenant sa ngalan ng Panginoon. At dahil ito ay nabuo sa pamamagitan sa ngalan ng Panginoon, in-honor ito ng ating Panginoon. Ang problema sa panahon nga ni King Saul ay tinangka niyang ubusin yung mga Gibeonites. So, dito sa 21 verse 8, ang sabi doon, nangyari na nga ang pinakamasakit na pangyayari sa buhay nitong si Rizpa bilang isang ina. Alam niyo po, kasi nga, para matapos yung sumpa, yung tagutom na sunod-sunod na nararanasan ng mga Israelites, tinanong ni David itong mga Gibeonites. And at the same time, una, tinanong ni David ang Panginoon, at nung tanongin niya yung mga Gibeonites, ano ba yung nais nila? Gusto nilang lupigin ang lahi nitong si Saul. So dahil nga sa anak ni Saul, yung mga anak nitong si Rizpa, yung dalawa doon, so yun yung nangyari na nakasama sila sa mga pinaslang. So dito, pinatunayan naman ni Rizpa kung gaano kahalaga ang isang ina sa isang pamilya. Dahil according doon sa ating binasa kanina, araw at gabi binantayan niya yung labi ng kanyang mga anak. So, ano pinapakita nito? Totoo ba na isa talaga sa mga pinakamalaking yaman na pwedeng magkaroon ng isang pamilya, lalo na yung mga anak, yung mapagmahal na nanay o mapagmahal na magulang? Totoo ba yan? Sino rito aminado? Mapagmahal yung magulang mo. Kahit na parang lagi na lang na hindi mapahinga yung bibig sa'yo. Pero ganun pa rin naman, pag tiningnan, walang makakapantay sa pagmamahal niya. Totoo mo ba yan? So, si Rizpa ay isang larawan ng isang ina na hindi matatawaran ang kanyang pagmamahal. Alam niyo po, bakit napakalaking yaman o kayamanan sa isang pamilya ang mabuting ina? Kasi nga, hindi naman lahat nakaranas at naranasan na magkaroon ng mabuting magulang. Totoo ba yan? And at the same time, hindi rin naman lahat nagkaroon ng pagkakataon na makasama ng matagal yung kanilang magulang eh. Yung iba, by choice, wala silang magagawa, kailangan maghanap buhay sa malayo. Yung iba, maagang umuwi sa Panginoon, kaya nga
Napaka-important. Sino nakapanood dito nung interview ni Bayani? Napanood niyo yun, yung interview sa kanya ni Tony, doon sa Tony Talks? Ano sabi niya? Sabi niya, di baling mahirap na lang ako kung pwede lang, basta buhay yung nanay ko. Yun yung sabi niya. So ano pinapakita nito? Yung reality sa buhay ng tao, hindi mo talaga pwedeng mapanghawakan kung kailan mo lang pwedeng makasama yung magulang na binigay sa iyo ng Panginoon, yung nanay na binigay sa iyo ng Panginoon. Kaya nga, at the end of the day, mapapansin mo, parang, although mahalaga yung yaman, pero hindi pa rin pala ito talaga maipapantay dun sa presensya ng isang magulang sa buhay ng tao. Kahit pala gaano karami yung pera na na-acquired mo sa buhay, pero nasayang yung maraming panahon para makasama siya, nasayang yung maraming pagkakataon para mabigyan ng saya ang isang magulang, nawawalan pa rin pala ng halaga ito. Alam niyo po, isa yon sa mga malungkot na realidad ng buhay. Alam niyo po, maraming mga pagkakataon sa buhay ng isang magulang, madalas nababaliwala yung mga sakripisyo. Napansin niyo yan? Bagamat isang responsibilidad naman talaga yung palakihin ng maayos, bigyan ng maayos na pamumuhay yung mga anak, pero dapat sa mga anak, hindi rin naman nawawala yung pag-appreciate dun sa sakripisyo ng mga magulang niya. Hindi rin naman dapat nakakalimutan ng mga anak na bago ka pa nakapagbigay sa magulang mo, ang dami nang naibigay sa iyo ng magulang mo. Bago ka pa nakagawa sa nanay mo, ang dami nang nagawa sa iyo ng nanay mo. So, marami po kasing ina sa kabila ng maraming sakripisyo, pagtanda, yung iba dinadala na lang doon sa nursing home kung hindi nag-iisa. At kung hindi, dinadala sa nursing home o doon sa mga home for the aged, yung iba, lumalaki na lang o tumatanda na lang, nabubuhay na lang ng mag-isa. Sa maraming mga magulang po, sa kabila ng maraming sakripisyo, pagtanda, naiiyak na lang. Minsan, kung pagsalitaan ng anak na may hanap buhay na, may tinapos na sa buhay, may mga narating na sa buhay. Alam niyo po, yun yung isa sa mga pinakamasakit na realidad sa buhay ng tao, lalo na ng isang magulang. Yung bang pagkatapos ng maraming sakripisyo sa buhay mo, makakatanggap ka ng masakit na salita sa mga anak mo. Totoo po ba nangyayari yon sa maraming mga pamilya? Nararanasan ito ng maraming mga magulang na matapos yung maraming sakripisyo, doon mo nararanasan pa yung mapagsalitaan ka ng masakit, doon mo nararanasan pa yung pagpasapasahan ka ng mga anak mo, doon mo nararanasan na kung hindi ka pagpasapasahan, iiwan ka sa isang nursing home. Doon mo nararanasan na mamuhay na mag-isa. Kaya nga, yung mga magulang, hanggat mayroong pagkakataon maging productive, makapagtabi, makapag-ipon, dapat ginagawa mo yon. Kasi hindi mo kayang panghawakan yung buhay doon sa hinaharap. Hindi mo kayang panghawakan kung ano yung mag-iintay sa'yo. And of course, pag-aasawa naman, pagpapamilya ng mga anak natin, hindi naman natin sila mauobliga na para sa ating pagtingin sa atin, pangangalaga sa atin, kasi nga, priority na nila yung kanilang pamilya. Kaya nga dapat pinaghahandaan talaga ng magulang yung pagtanda. But again, gusto ko lang pong balikan yung tamang pag-appreciate ng mga anak sa magulang na hindi naman dapat basta-basta na lang kinakalimutan yung mga nagawa sa buhay ng isang magulang. Alam niyo po, nakita ko, napakalalim pala ng sugat na pwedeng iwan sa isang magulang pagka ang nagiging sanhi nito yung mga anak. Lalo na yung hindi na-appreciate yung mga ginawa mo. Lalo na kapag parang wala kang nagawa doon sa kanila, doon sa panahon na nangangailangan sila para makatayo sa buhay, magkaroon ng lakas para makalaban sa buhay. Nakita ko sobrang lalim yung iniiwan na sugat sa isang magulang, lalo na doon sa isang ina, pagka nakukuha na lang niyang mamuhay mag-isa pagtanda. Pagka nakukuha na lang niya na parang mag-intay na lang kung ano yung ibibigay ng mga anak. Alam niyo po,
kung meron mang pinakamasakit na pwedeng maranasan kapag dating sa aspeto ng pinansyal sa mga magulang, yung sanay kang kumita pero pagtanda mo, nag-iintay ka na lang ng iaabot ng mga anak mo. Kasi nga, hindi mo alam kung aabotan ka ba o hindi. Hindi mo alam kung yung mapapangasawa ng anak mo, magiging bukas ba dun sa bagay na yan. Kaya nga, hindi pwede talaga na iaasa mo lang sa mga anak mo yung point na nasa panahon ka na ng pagtanda mo. Hindi mo pwede talagang gawin na yung buhay mo, ilalagay mo sa buhay sa kamay ng mga anak mo. Alam niyo po, nakita ko ang lalim ng iniiwang sugat. Kapag ka ang isang magulang, lalo na ang isang nanay na sinasagot-sagot na lang ng mga anak. Kasi nga, umaasa na lang sa kanila. Kaya nga, again, dapat ang nakikita ng mga anak, yung sobrang laking pagpapala na hanggang ngayon meron pa siyang magulang. Dapat iyon yung dapat na nagiging pananaw ngayon ng mga anak na habang naririto yung mga magulang, napakalaki pa yung blessing, napakalaki pa yung himala na meron ang Diyos para sa kanila. By the way, sino po naniniwala? Isang himala ng Diyos na may mga magulang ka pa hanggang ngayon. Lalo na yung mga, ang dami ng panahon, ang dami ng bonus na binibigay ng Panginoon sa kanila. Isang malaking himalaya ng Diyos na hanggang ngayon may magulang ka pa. Meron ka pang pwedeng pagbalikan ng mga mabubuting natanggap mo sa buhay mo. Alam niyo po, kasi nga, bakit malaking blessing siya sa buhay mo? Hindi kasi madali talaga. Lagi kong sinasabi na hindi madali ang maging isang magulang, lalo na mabuting magulang, mabuting nanay. Ang daming challenges na pwedeng harapin para maging mabuting, mapanatili mo lang na mabuting magulang ka. Alam niyo po, ang daming challenges na pwedeng harapin sa loob at labas ng pamilya, sa loob at labas ng tahanan para maging mabuting magulang ka lang. Ang pagiging mabuting magulang po, hindi nagtatapos doon sa napalaki mo lang yung mga anak mo, napag-aral mo lang, napakain mo. No. Maraming aspeto at maraming areas pa ng buhay yung kinakailangan ng presensya mo para makatayo kang mabuting magulang. Now, ang tanong dito, ano ba yung patunay na hindi talaga madali ang maging magulang, mabuting magulang, lalo na mabuting ina? By the way, sino po naniniwala? Sino aminado sa mga magulang? Hindi talaga madali ang maging magulang. Lalo na yung mga single parent, mga single mom, mga single dad. Alam niyo po, kakaiba yung kanilang husay sa paghawak, sa pagpapanatili na maayos ang buhay ng kanilang mga anak. Hindi talaga madali, lalo na nag-iisa ka na binubuhat ang mga anak mo. Nag-iisa ka para igiya yung mga anak mo sa buhay. Kasi nga, may mga asawa kasi na sa halip talaga tulungan yung kanilang asawa sa paggiya sa kanilang mga anak, naghanap na lang ng buhay na malaya siya, na iniwan na lang yung lahat ng bigat sa kanyang asawa. So, ang tanong, ano ba yung mga proof na yon na ang pagiging nanay, hindi talaga siya madali. Ang calling ng pagiging isang nanay. Alam niyo po, unang-una, it is start from conceiving and never ends. Hindi ko mo ikaw ay naipanganak na ng nanay mo, napalaki ka na, napag-aral na, tapos na yung pagiging nanay. Totoo ba yan sa lahat ng mga nanay? Napansin nyo? Yung anak mo nga, may mga anak na rin, pero nagiging nanay ka pa rin para sa kanila. Napansin nyo? Hindi nagtatapos ang pagiging nanay sa buhay ng isang nanay. Hindi nagtatapos ang calling niya dahil meron ka nang nagawa sa kanila. No. Alam niyo po, wala siyang katapusan na kahit meron na silang sariling pamilya, tatayuan mo pa rin yung pagiging magulang mo sa kanila. Kahit meron na silang nasa hustong gulang na, may mga trabaho na, may mga kakayanan na, tatayuan mo pa rin yon. Ano ibig sabihin ito? Una, they might be physically tired, exhausted,
but never they will stop caring for their children. Sino po rito, aminado, nakakaramdam ng pagod, lalo na nagkakaedad na? Sino rito, aminado na habang nagkakaedad ka na, nakakaramdam ka na ng pagod bilang magulang? Pero, sino rin po aminado rito, minsan kahit pagod ka na, pero wala kang magawa kung hindi tumayo pa rin para sa mga anak mo. Maghanap buhay pa rin, magsakripisyo pa rin, magpuyat pa rin, at minsan hindi na nga lang para doon sa mga anak mo Sa mga anak ng mga anak mo, doon sa mga ibang bagay pa na obligasyon ng mga anak mo, ikaw pa rin yung sumasagot. Napansin niyo? Kaya nga hindi nagtatapos ang pagiging ina Hindi ko mo na narating na nila yung gusto nilang marating sa buhay ng mga anak, tapos na yung role mo bilang nanay. Ito kasi yung isang role sa buhay ng tao na hindi kailanman nagtatapos Napansin niyo yan? Kahit anong sitwasyon na ng buhay ng mga anak mo, hindi siya nagtatapos kahit pagod ka na. Alam niyo po, minsan nandoon tayo sa point na parang gusto na nating magpahinga, nauubusan na tayo ng lakas, pero dahil nga nanay ka, magulang ka, hindi mo magawang magpahinga. Ikalawa, they might be physically tired, exhausted, but never they will stop giving for their children. Totoo po ba? Sino rito aminado? Sa mga nanay, pag walang pera yung anak mo, walang pambili ng gatas, ikaw pa rin yung sumasagot. Totoo mo ba yan? Walang pampahospital, walang pampagamot, ikaw pa rin yung sumasagot. Walang pambaon na kahit napatago, ginagawa mo para hindi lang magalit yung asawa mo, hindi lang magalit yung ibang mga anak, ginagawa mo yan. So alam niyo po, ang mabuting nanay kahit na, bakit pa parang may Christmas tree, Christmas light. Alam niyo po, pansinin niyo, yung mga mabuting mga magulang, mabuting nanay, kahit na ibigay na yung pinaka-the best na maibibigay nila, hanggang mapalaki, mapag-aral yung mga anak, kahit may sariling bahay na yung mga anak, pupuntahan pa rin. Titingnan pa rin kung ayos ba yung anak niya sa AINA, ayos ba yung asawa niya na drummer, sino ba yun? Tinitingnan pa rin kung okay yung kanyang anak. Alam niyo po, again, natural na isinangkap ng Diyos sa isang nanay na kahit na meron ng mga pamilya, meron ng mga anak, yung kanyang anak, meron ng kakayanang mabuhay mag-isa, hindi pa rin niya pinababayaan. Hindi pa rin niya kinakalimutan ang pagtayo bilang isang magulang. Kasi nga, hindi ka mauubusan. Ang nanay kasi hindi nauubusan ng magandang gustong gawin sa anak Totoo pa ba yan? Kahit na nga may pamilya na sila, yung gusto mong gawin na maganda para sa kanila, gagawin mo pa rin Ang pagpapangananay kasi, yung calling nito, kahit pagod ka na, pipilitin mo pa rin na gawin mula nga doon sa pagko-conceive hanggang sa pagpapalaki sa anak, kahit puyat ka na, babangon ka, kahit na nakapikit pa yung mata mo, gagawin mo na yung dapat mong gawin para sa mga anak mo, simply because part yun ng calling ng isang magulang, lalo na ng isang nanay. Kaya nga hindi biro ang calling ng pagpapakananay. Hindi biro ang magkaroon ng obligasyon bilang isang ina. So ikalawa, motherhood despite giving your best, receive less appreciation. So, kaya po ng aking nabanggit kanina, marami pong mga nanay, kahit na yung pinaka-the best na yung naibigay mo, minsan ang dami pa rin hinahanap ng mga anak. Di ba? Napansin niyo? Kahit na ibigay mo na nga lahat-lahat yung pera mo, pero maraming mga anak, nagre-reklamo pa rin dahil kulang pa rin para sa kanila. Kahit na ibigay mo na lahat-lahat yung lakas mo, na ibigay mo na yung lahat-lahat ng panahon mo, may mga anak nagre-reklamo pa rin na kulang yung naibibigay ng isang magulang. Ano pinapakita rito? Marami pong mga magulang, hindi maintindihan ng maraming anak, bakit iyon yung naibibigay lang. Sometimes, hanap tayo ng hanap bilang anak, pero hindi natin nakikita
yung mga naibibigay na. Hindi natin nakikita. Napakadaling makalimutan ng maraming mga anak yung nagawa na ng magulang para sa kanya. Ang hinahanap niya, yung gagawin pa, pero yung nagawa na, hindi na nakikita. Hindi na nabibigyan ng appreciation. Alam niyo po, maraming mga magulang, hindi na maintindihan ng mga anak. Bakit? Ganun na lang yung nagagawa, ganun na lang yung naibibigay, ganun na lang ganun na lang yung naidudulot nito sa buhay ng kanyang mga anak. Tandaan niyo po, bilang isang tao, lalo na nagkakaedad ka, darating ka doon sa point na magkakaroon ng depreciation doon sa kaya mong gawin. Hindi lahat ng pwede mong gawin sa panahon na to, pagdating ng mga susunod na panahon, gawa mo pa rin. Kaya nga dapat yung mga anak, hindi laging naghahanap sa mga magagawa ng magulang. Lalo na kapag nagkaroon ka na ng kakayanan para tumayo sa buhay, dapat hindi mo na hinahanap pa yung mga bagay na nagawa na before sa'yo ng magulang mo, na kailangan gawin pa ng magulang mo dun sa mga anak mo. Alam niyo po, may mga magulang minsan, dahil doon sa pagiging mabuting mapagprotektang magulang, hindi na rin maintindihan ng mga anak eh. Napansin niyo yun? Minsan, kapag nagpoprotekta doon sa anak ng kanyang anak, minsan, nagagalit pa yung mga anak. Totoo po ba yan? Nangyayari po ba yan? Na gusto mo lang proteksyonan yung apo mo, pero sila pa yung nagagalit sa'yo. And that is the reality na nararanasan ng maraming mga magulang. Kasi ang hindi maintindihan ng maraming mga anak, ikaw bilang isang magulang, ang dami mo nang dinaanan sa buhay na pagkakamali. Totoo ba yan? Sino aminado? Maraming pagkakamali na rin nadaanan sa buhay. Kaya nga, ganun na lang yung ginagawa ng isang magulang kahit doon sa kanyang mga apo. Kasi nga, ang dami na niyang naranasan sa buhay na alam na niya yung resulta. Ang dami na niyang naranasan sa buhay na alam na niya kung papaano masaktan. Nadami na niyang naranasan sa buhay kung papaano bumagsak. So kaya nga, dapat sa halip na pagalitan, sa halip na ikasama ng loob ng mga anak, yung ginagawa ng magulang, lalo na doon sa kanilang mga apo, sa anak ng kanilang mga anak, dapat mas ma-appreciate pa yon. Kasi nga alam na nila kung paano maging mahirap, paano bumagsak sa buhay, paano magkamali sa buhay. Ano pinapakita rito? Alam niyo po, ang implication na madalas hindi maintindihan ng isang anak ang kanyang magulang, unang-una, the worst moment in motherhood when your children is misinterpret your motherly protection. Sino po sa mga anak, aminado, naiinis kapag sobrang nagpoprotekta yung mga magulang? Totoo ba may mga anak, inis na inis kapag laging tinatanong ng mga magulang kung nasa saan na, kung anong oras uuwi, kung sino ba yung kasama. Alam niyo po, maraming mga anak, hindi nila nakikita na yung pagprotekta na yon, pag kine-question ng anak, na masakit siya sa isang magulang. Totoo ba yan? Nasasaktan ka kapag yung sa halip ma-appreciate yung pagprotekta mo, kine-question pa ng iyong mga anak. Yung bang sa halip na magpasalamat, nagagalit pa doon sa pagpapaalala mo. Nagagalit pa doon sa pagtatanong mo kung sino yung kasama, kung nasa saan ba. Alam niyo po, sa mga kabataan, lalo na doon sa mga may sariling hanap buhay na talagang kaya nang tumayo sa buhay. Tandaan nyo, hindi ko kaya mo na yung buhay, may sarili ka ng kita, hindi mo na ibibigay yung tamang respeto, lalo na yung pagpapaalam sa mga magulang, kung nasa saan ka, kung saan ka pupunta. Hindi ko mo matanda ka na, nawawala na yung respeto doon sa magulang. Dapat kahit na may sarili ka ng kita, kahit nga may sarili ka ng bahay, dapat pinapaalam mo pa rin sa magulang mo
kung ano na yung nangyayari sa buhay mo. Hindi pa pwedeng nagkaroon ka lang ng sariling kita, nagkaroon ka lang ng kakayanang mabuhay, parang naitsapwera na yung magulang sa buhay mo. Alam niyo po, isa yon sa mga pinakamasakit na pwedeng maiparamdam ng anak sa kanyang nanay, sa kanyang magulang, yung bang dahil kaya na niya ang buhay, yung protection ng kanyang magulang na may misinterpret na niya. Ikalawa, the worst moment in motherhood when your children intentionally dishonor you and your deeds. Minsan, hindi na lang yung mismong magulang, kundi maging yung mga ginagawa ng magulang na dishonor na rin ng mga anak. Ito yung point na pag kami hindi nagustuhan ng anak, hindi nakakausapin ng magulang. Napansin niyo yan? Totoo ba, masakit kasama mo sa bahay yung mga anak mo? May mga pagkakataon, ayaw kang kausapin. Dahil lang merong hindi nagustuhan sa ginawa mo o sinabi mo. Meron lang hindi nagustuhan doon sa mga paalala mo, hindi ka nakakausapin. Hindi nasasabay ng pagkain, hindi ka natutulungan doon sa mga gawain. Alam niyo po, marirealize lang na isang anak na parang napakamali pala nung ganong klase ng pakikitungo sa magulang kapag ka wala na talaga yung magulang. Kapag ka yung wala ka nang kakausapin, yung talagang totally hindi mo na makakausap yung magulang mo. Yung totally hindi mo na kailangan tulungan pa. Yung totally hindi mo na kailangang i-honor pa kasi wala na doon sa tabi mo. Alam niyo po, madalas, iyon yung mga hindi nabibigyan pansin ng maraming mga anak. Na yung mga ginagawa at yung mismong magulang na dishonor at yun yung isa sa mga pinakamasakit na moment sa buhay ng isang magulang. Yung hindi nakausapin, yung hindi natulungan, yung hindi napansinin. Ikatlo, bakit hindi talaga madali ang calling na ito? Motherhood, no matter you spend the prime of your time to your children, there's no assurance they will go with you as you grow old. Alam niyo po, sino aminado? Yung prime ng buhay mo bilang magulang, yung panahong malakas na malakas ka, yung panahong malakas ang kita mo, malakas ang iyong katawan, madalas naubos ito sa pagpapalaki sa mga anak. Totoo pa ba yan? Maraming mga pagkakataon yung prime ng buhay ng isang magulang na ilaan niya para doon sa kanyang mga anak. Pansinin niyo? Kaya nga pagka medyo nakaangat na yung mga anak sa buhay, ang mapapansin nyo, nagdi-deteriorate naman unti-unti yung lakas ng magulang mo. Nagdi-deteriorate naman unti-unti yung kakayanan ng magulang mo. At hindi mo dapat maipagkamali na iyon ay dahil dala lang ng pagtanda. No. Iyon ay dala ng katotohanan na prime of their lives ay inilaan niya sa'yo bilang anak. Ibinuhos niya sa'yo yung pinakamagagandang panahon ng buhay niya bilang magulang. Yung pinakamalakas na panahon ng buhay niya, ibinuhos niya sa'yo yon. Pero ang malungkot nga na reality, wala naman talagang kasiguraduhan na kahit na yung prime of your life ay talagang ibinuhos mo sa anak mo, pagdating ng panahon, walang kasiguraduhan na sasamahan ka ng anak mo. Dapat malinaw na rin yon sa lahat ng mga magulang para hindi ka na mag-expect at hindi na rin masyadong maging masakit sa'yo kapag ka hindi ka na talaga sinamahan ng mga anak mo. So, tanggapin na lang yung reality na kahit na naibigay mo yung pinakamagandang panahon sa buhay mo, sa mga anak mo, hindi ka pa rin nila, wala pa rin naman talagang assurance na sasamahan ka nila sa iyong pagtanda. So, ito yung masakit na irony. Alam niyo po, yung bang sa buhay ng isang magulang, yung naibigay mo yung pinaka-prime of your life, naibigay mo yung pinaka-prime of your time, naibigay mo yung pinakamagandang kita mo para sa mga anak mo, pero hindi yung assurance na iyon ay susuklian din ng prime of their lives, prime of their resources, prime of their time. Kasi nga,
pag nagkapamilya na sila, doon na nila ilalaan yon. So, alam niyo po, ang irony dito, doon sa mga nanay, sa mga tatay, sa lahat ng mga magulang, hindi pa nila kinatatakutan yung kanilang pag-iisa pagtanda eh. Totoo mo ba yan? Ang kinatatakutan pa nila, yung mag-isa yung kanilang mga anak pag wala na sila. Sino po aminado? Mas kinatatakutan mo pa yon kesa doon sa pagtanda mo. Mas kinatatakutan mo pa pagka nawala ka kung paano yung anak mo. Iyon yung irony doon, na dapat nakikita yon ng mga anak. Na yung mga magulang, mas takot pa sila para doon sa magiging kapakanan ng mga anak nila pag nag-isa, kesa doon sa pag-iisa mismo ng mga magulang pagtanda. So, dito, ang pinapakita rito ng Panginoon, dapat matuto tayo na i-appreciate bilang mga anak yung ginagawa, lalo na yung kanilang sinasakripisyo, lalo na sa pagtanda nila. Kaya nga, again, marami mas tanong pa nila sa sarili nila, paano na yung mga anak ko pag nawala na ako? Paano na yung mga apo ko pag nawala na ako? Hindi na nila tinatanong paano na ako pagtanda ko. Ang tanong na nila lagi, paano na yung mga anak ko, yung mga apo ko, paano na sila pag nawala ako? So, another thing, alam niyo po, sa lahat ng mga anak, huwag nating iisipin na yung takot ng mga magulang pagtanda para sa kanilang sarili pa rin. No. Kahit sa pagtanda ng isang magulang, ang takot nila para sa mga anak pa rin. Hindi na para sa kanilang mga sarili. So, now, ang tanong dito, bakit yung tinatawag nating motherly love was so unique? Alam niyo po, unang-una, motherly instinct and wisdom was so exceptional. Sino po naniniwala? Kung meron mang pinaka-exceptional na pagmamahal, galing yun sa pagmamahal ng magulang. Totoo po ba yan? Yung pagmamahal na gaya nung pinakita ni Rizpa, na yung mga anak niya kahit wala na, mga labi na lang ng mga anak niya, yung binabantayan niya doon eh. Pero, pinakita pa rin niya na kahit na doon sa puntong iyon ng kanyang buhay, hindi niya iiwan yung kanyang mga anak. Alam niyo po, sa mga anak, lagi nating tatandaan, kung meron ng pinakamas nakakakilala ng husto sa'yo, yun yung mga magulang mo. Totoo ba yan? Lalo na yung nanay na naglabas sa'yo. Alam niya yung kaloob-looban mo. At maging yung kalabas-labasan mo, alam nung nanay mo yan eh. Alam niya kung masama yung loob mo, alam niya kung nabibigatan ka sa buhay mo kahit hindi ka nagsasalita. Alam niya kung bagsak ka. Alam niya kung bagsak ang buhay mo, bagsak yung wala kang inner peace. Alam yun ng magulang mo. Kaya nga, kung meron mang dapat na nakikita tayo, nakakaiba yung instinct nila, kakaiba yung kanilang wisdom, ito yung sa mga magulang. So, ang tanong, ano ba significance nito para sa isang anak? Una, the first and last to understand you, your mother. Yung una at huling makakaunawa sa iyong magulang mo yan. Kasi nga, pwedeng dahil hindi ka naunawaan ng mga tao sa buhay mo, minsan kahit asawa mo pa, dahil hindi ka naunawaan, iiwang ka. Pero dahil higit sa lahat nakakakilala sa iyo, magulang mo, siya yung mag-i-stay sa'yo. May mga tao sa buhay mo na hindi lang nagustuhan yung ginawa mo, iiwang ka na. May mga tao sa buhay mo na hindi lang nagustuhan yung sinabi mo, iiwang ka na. Pero dahil yung magulang na meron ka, sila yung mas higit na nakakakilala sa'yo, napaka-exceptional yung kanilang instinct, yung kanilang wisdom. Kahit ano mangyari, sila pa rin yung una at huli na mag-i-stay doon sa tabi mo. Ikalawa, the first and last to accept you is your mother. Yung una at huling tatanggap sa'yo, magulang mo yan. Kasi nga, tandaan niyo po, ito ang totoo. Dahil hindi ka naman lubos na kilala ng ibang tao,
hindi rin naman nila mauunawaan yung mga kilos mo, yung mga gawa mo, yung pananalita mo, yung mga decision mo sa buhay mo. Pero dahil may isang magulang na kilalang kilala ka, napaka-exceptional yung kanilang instinct, yung kanilang wisdom, kahit hindi naiintindihan ng iba yung decision mo sa buhay, yung magulang mo ang iintindi. Bakit mo pinili iyon? Totoo po ba? May mga desisyon tayo sa buhay bilang anak, hindi maintindihan ng iba. Pero may isang magulang, iintindihin yung desisyon mo na yan. May mga desisyon tayo sa buhay, hindi naman kayang tanggapin ng iba eh. Totoo po ba yan? Bilang tao, bilang anak. Pero sino yung tumatanggap at umiintindi nun? Yung magulang. Kaya nga ganun ka-exceptional yung instinct ng isang magulang, lalo na ng isang ina. Kaya niyang tanggapin yung hindi kayang tanggapin sa iyo ng ibang tao. Kaya niyang intindihin yung hindi kayang intindihin ng ibang tao sa iyo. Ganun ka-exceptional yung instinct at yung wisdom ng isang ina. So, kaya nga, lagi nating tatandaan, makakalimutan ka ng ibang tao, pero hindi ka makakalimutan ng magulang mo. Doon ang galing. By the way, yung kanta ni, hindi ko alam kung si Basil Valdez ba yun, yung hindi kita, malilimutan ba ng isang ina ang kanya anak? By the way, biblical po yun. Yung linya na yon. Kasi nga, totoo naman na lahat makakalimutan ka, pero ang isang ina hindi ka kayang kalimutan. Yung maraming tao sa buhay mo, hindi ka maintindihan. Pero yung sila, yung first and last to accept, to listen, and to understand you. May mga tao hindi ka napakikinggan dahil doon sa mga decision mo sa buhay. Pero sila pa rin yung handang makinig sa mga decision mo sa buhay. Doon sa mga sablay mo sa buhay bilang anak, may mga tao hindi ka natatanggapin, hindi ka naintindihin, at hindi ka napakikinggan. Pero dahil magulang sila, nanay siya, iintindihin ka pa rin, tatanggapin ka pa rin, pakikinggan ka pa rin, kahit nasablay na yung decision mo sa buhay. Kahit maling-mali na yung decision mo sa buhay, dahil nanay siya, pakikinggan ka pa rin. Sino po sa mga anak, aminado, maraming sablay na decision sa buhay? Totoo ba yan? Maraming mga pagkakamali sa buhay. Pero, yung una at huling umintindi sa'yo, iyon yung nanay mo. Yung una at huling nakinig sa'yo at nag-stay sa'yo, tinanggap ka, despite ng mga sablay na mga decision mo sa buhay mo, iyon yung magulang mo, lalo na yung nanay mo. To the point na minsan, nagkakagalit na nga yung mag-asawa para lang, dahil doon sa mga maling decision mo sa buhay bilang anak, pero nag-i-stay pa rin, naintindihin ka, unawain ka, tanggapin at pakinggan ka ng nanay mo. Kaya nga madalas ang tingin ng iba, lalo na nung asawang lalaki, totoo po ba? Ang tingin sa asawang babae, sa nanay, konsentidora. Pero hindi po yon. Ang totoo, natural na sinangkap sa kanila ng Diyos yung kakaibang instinct and wisdom dahil sila yung una at huli na uunawa, tatanggap at makikinig sa kanilang anak. So sila yung itinalaga ng Diyos para sa buhay ng anak na una at huling tatanggap, makakaunawa at makikinig sa kanilang mga anak. So another thing, bakit napaka-unique ang pag-ibig ng isang ina? Motherly martyrdom cost her entire journey. Napansin niyo yan? Walang kayang pumantay doon sa panahong kayang ibigay ng isang magulang sa kanyang mga anak. Totoo po ba yan? Yung bang dapat na niyang i-enjoy yung kanyang panahon, yung mga senior years, pero bakit binibigay pa rin ng magulang sa kanyang mga anak? Napansin niyo? Ang dalas ko ngang ituro na yung mga magulang nag-aalaga ng mga anak. Pero, totoo ba, sino rito hanggang ngayon nag-aalaga pa rin ng mga apo? Pumupunta pa rin sa mga apo. Kahit lagi ko nang sinasabi na dapat yung mga anak, obligasyon na nila
panahon na nila para sa kanilang mga anak. Pero kasi yun yung puso ng isang magulang eh. Na kahit na hindi na nila obligasyon, inuobliga pa nila ang sarili nila para sa kanilang mga mahal sa buhay, lalo na mga anak. Alam niyo po, again, yung pagsasakripisyo, yung pagiging martir ng isang ina, buong buhay niya yun eh. Hindi lang doon sa isang specific season ng buhay niya. Buong buhay niya yon, ibinibigay niya para sa kanyang pamilya, para sa kanyang mga anak. Kasi ninyo, wala namang tao sa buhay mo na handang magpuyat para sa iyo kundi magulang mo eh. Totoo po ba yan? Hindi namang gigising yung barkada mo para sa iyo eh. Totoo po ba yan? Hindi magsasakripisyo ng pagpupuyat ang ibang tao para sa iyo, para padedehin ka, para lumaki ka. Hindi magsasakripisyo ang ibang tao na kahit nagugutom, magtatrabaho para sa iyo, para may pang-aral ka, para may maisuot ka. Walang ibang gagawa noon kung hindi ang mga magulang mo, lalo na mga nanay. Alam niyo po, kaya nga gano'n, yung kanilang martyrdom, entire life nila yon. Buong buhay nila, yung handa silang magutom, magpakasakit, mapagod, magtiis ng sakit. Kasi ninyo si Rispa, again, araw at gabi, binabantayan niya yung labi ng kanyang mga anak. Wala nang buhay yun eh. Pero ano pinapakita nito? Bakit niya tuloy-tuloy na ginagawa ito? She continued to fight for her children dignified burial. Kasi yung klase nung pagkamatay na yon ng kanyang mga anak, iyon ay pagpapakita na tinatanggalan sila ng reputasyon, tinatanggalan sila ng dangal. Kapag ka sa panahon nila, ikaw ay pinarusahan ng kamatayan sa ganung paraan, nakabitin ka, ibig sabihin, napakawalang kwentang tao mo. Wala kang dignidad. Wala kang reputasyon. So, ang ginawa ni Rispa, hindi lang yung basta pagbabantay lang na huwag madapuan ng mga ibon, ng mga uwak, ng mga hayop o makain ng hayop, yung labi ng kanyang mga anak. Meron siyang malalim na pinaglalaban dito. Ang pinaglalaban niya, magkaroon ng isang marangal na libing yung kanyang mga anak. So, nung mabalitaan ni King David, yung kanyang ginagawa, alam niyo po, si Rispa, she never surrendered for her children hanggang sa makuha yung favor ng hari. Na pinakuha ni David yung labi ng kanyang mga anak, maging yung mga buto ni na Saul at nung kanyang anak na si Jonathan, para sama-sama silang bigyan ng isang dignified na burial. So ano yung point dito? Doon po sa mga anak, sa lahat ng nakakarinig ng mensaheng ito, tandaan niyo po, maaaring yung nanay na buhay pa, nakasama mo ngayon, maaaring hindi ito yung nanay na naibibigay lahat yung gusto mo. Hindi ito yung nanay na lahat pinapayagan yung mga desisyon mo sa buhay mo, sinasang-ayunan yung lahat ng gusto mo sa buhay mo, pero tandaan nyo po, sa lahat ng mga anak, yung nanay na binigay ngayon ng Panginoon sa iyo, yung nanay na hanggang ngayon kasama mo pa, ito lang din yung nanay na kung saan gagawin ang lahat para sa kapakanan mo. Si Rispa, to the point na nagmukha siyang kawawa, wala nang kwenta yung ginagawa sa tingin ng iba dahil wala nang buhay yung mga anak niya, but she never surrender hanggang makuha niya yung favor ng hari. Sino po rito, lalo na sa mga nanay? Hanggang ngayon, marami kang hindi sinusukong panalangin para sa mga anak mo. Na hanggang ngayon, kahit may pamilya na nga sila, tuloy-tuloy mo pa rin nilalaban sa panalangin sa Diyos. Si Rispa, she never surrendered para sa kanyang mga anak, sa kapakanan ng kanyang mga anak. Kasi nga iyon yung natural na pagkagawa at pagkalikha ng Diyos sa isang ina.
na kahit na doon sa pinakamahirap na sandali, pinakamahirap na sitwasyon, ibibigay mo pa rin yung para sa mga anak mo. Alam niyo po, wala nang tataas pa sa pangarap ng isang ina para sa kanyang mga anak. Wala nang tataas pa sa proteksyon na kayang ibigay ng isang ina para sa kanyang mga anak. At wala nang tataas pa doon sa sakripisyo na handang ibigay ng isang magulang sa kanyang mga anak. And finally, mother love will stand up to the point she's doing it alone. Sino po naniniwala? Walang ibang tao sa buhay ng isang anak na kaya siyang ipaglaban gaya ng isang ina. Totoo po ba yun? Sino rito hanggang ngayon? Aminado ka at handa kang gawin na kahit may pamilya na yung mga anak mo, ipaglalaban mo pa rin. Alam niyo po, may mga magulang, maraming mga magulang, in fact, kahit mag-isa na lang sila, ilalaban pa rin nila yung para sa kanilang mga anak. Kahit mag-isa na lang silang naniniwala doon sa kanilang anak, tatayo pa rin sila para sa kanilang mga anak. Alam niyo po, ito ang totoo. Kaya nga, laging tatandaan ng mga anak na yung mga magulang, lalo na yung kanyang ina, hanggang doon sa dulo, kahit sukuan siya ng ibang tao, hindi ito susuko para sa kanya. Kasi nga, again, gaya po ng nung madalas na nababanggit ko sa inyo, yung mga tao, ipaglalaban ka lang hanggat gusto nilang ipaglabang ka. Hanggat may dahilan pa silang nakikita. Pero yung isang magulang, most of the time, kahit wala nang dahilan na nakikita, ilalabang ka pa rin. Si Rizpa parang wala nang dahilan para gawin pa yung ginagawa niya, but she never surrender para sa kanyang mga anak. Ang isang tao na hanggang sa dulo ilalabang ka kahit mag-isa lang siya, yun yung magulang mo. Kaya nga dapat hindi natin basta-basta dishonor, hindi natin basta-basta binabastos, hindi natin basta-basta sinasagot, hindi natin basta-basta binabaliwala ang isang magulang, lalo na isang ina, habang kasama mo pa. Kasi nga, kahit mag-isa na lang, lalaban pa rin siya para sa iyo. So, si Rizpa, again, inilagay niya sa matinding panganib yung buhay niya. Nag-stay sa tabi ng mga anak araw at gabi, kahit mga labi na lang ito. Ginawa niya yung kahit alam niya pwede itong maging kapalit ng kanyang buhay. Dahil again, ang pagmamahal ng isang ina sa kanyang anak, hindi kayang hadlangan ng panganib. Marami pong mga magulang, maraming mga nanay sa panahon nito, especially kahit mapanganib ang paghahanap buhay sa ibang bansa. Kahit mapanganib ang paghahanap buhay, haharapin nila, susuungin. Kasi nga ang pagmamahal ng isang magulang, lalo na isang ina, hindi kayang hadlangan ng panganib. Hindi kayang hadlangan ng pagod at maging ng kamatayan. Kaya nga, again, sa lahat ng mga anak nakakarinig ng mensaheng ito, lalo na yung mga magulang nyo ngayon, hindi nyo katabi, nasa ibang bansa, or kung hindi man nasa ibang bansa, ginagawang araw yung gabi para makapaghanap buhay, nagtitiis ng gutom, nagtitiis ng pagod para sa iyo. Tandaan nyo po, sobrang palad mo na may nanay ka pa na kahit iwan ka ng lahat, handang ipaglabang ka kahit mag-isa na lang. Handang magpakasakit, maipaglabang ka lang. Handang ibigay ang lahat. Alam niyo po, nung akin pong ginagawa yung outline ng message na ito, one time, habang nagpapahinga ako, meron akong nabasang post tungkol doon sa isang kwento sa isang baka. Habang sila ay tinatransport papunta doon sa katayan ng baka, punong-puno sila doon sa isang truck, merong isang baka doon na kahit parang napaka-imposibleng kalabas dahil nga dikit-dikit sila doon sa transport van or truck,
Hindi naman siya makagalaw. Alam niyo po, yung bakang ito, talagang nagsikap siya na makalabas, makatalon. At nung makatalon siya doon sa truck, nabali yung buton niya, daming dugo. Pero alam niyo po, sa halip na huminto siya, nagtatakbo siya ng nagtatakbo. At hinabol naman siya ng mga tauhan nung nasabing transport van na yon o nung truck. Pero nung dumating po yung mga grupo ng animal welfare, pinakiusapan sila na huwag nang dalhin doon sa slaughterhouse. Dinala siya, inalagaan siya ng mga tauhan ng mga nasa Animal Welfare Foundation. And then after 10 days, napansin nila na yung baka pala na yon buntis. So, tuloy-tuloy inalagaan nila hanggang sa makapanganak. So, nung makapanganak siya, after nun, sinarado na niya yung kanyang mga mata. Namatay na siya. Ano yung lesson na tinuturo nito? Hindi po nakikilala ng isang magulang ang kamatayan para sa kanyang mga anak. Handa niyang labanan ito para sa kanyang mga anak. So si Brianna, pinangalanan nila itong Brianna, yung baka na yon, handa niyang labanan yung kamatayan niya hanggang mailabas lang yung kanyang mga anak. So, again, sa lahat ng mga anak, kung meron mang isa sa mga pinakamahalagang regalo ang Diyos sa buhay mo ngayon, yung katabi mong nanay mo o yung nanay mo na nasa malayong lugar at naghahanap buhay pa para sa iyo o yung magulang mo. Alam niyo po, pinakamagandang regalo ng Diyos sa buhay mo na nabuhay ka, na may gumagabay na magulang sa iyo. Pinakamagandang regalo ng Diyos sa buhay mo na yung hanggang ngayon kasama mo pa siya. Yung maipaparamdam mo pa kahit may sariling pamilya ka na once in a while na ipaparamdam mo pa rin yung pagiging anak sa magulang mo. Kasi nga sila, hindi naman nila tinapos ang pagiging magulang sa iyo. At hindi nila tatapusin yon hanggat nandito sila. Sa church, hindi lang isang kwento sa Biblia ang buhay ni Rizpa. Ito po ay pagpapaalala sa atin kung gaano kalalim ang pagmamahal ng isang ina para sa kanyang mga anak. At nawa, bilang mga anak, makita natin ito doon sa mga panahon na kaya pang maramdaman ng mga magulang mo yung pagpapahalaga mo at pag-appreciate mo sa kanila bilang magulang nila at bilang nanay mo. Hanggat may panahon, sana maiparamdam mo pa na isa nga siya sa malaking pinakamagandang regalo ng Diyos sa buhay mo. Let's pray. Panginoon, sa umagang ito, nagpapasalamat po kami sa iyo. Lord, salamat dahil minsan pa pinaalalahanan mo kami sa pamamagitan ng buhay nitong si Rizpa na ang isang magulang, lalo na isang ina, handang gawin ang lahat para sa kanyang mga anak. Handang ipaglaban, handang magsakripisyo, handang itaya ang lahat para sa kanyang mga anak. Lord, sa mga magulang na naririto, ito man ay nanay, tatay, Lord, hayaan mo po na kung hindi man nila maramdaman ng appreciation ng kanilang mga anak, ikaw po yung magparamdam nito sa kanila. Kung hindi man sila abutin ng kanilang mga anak, abutin mo po sila, Panginoon. Kung hindi man sila alagaan ng kanilang mga anak, alagaan mo po sila, Panginoon, sa kanilang pagtanda. Kung hindi man sila pagpalain ng kanilang mga anak, ikaw po yung magpala sa kanila, Panginoon. Walang mga magulang sa lugar na ito, maging doon sa mga nasa online service at sa mga makakapanood ng mensaheng ito, Panginoon, ang hindi po maranasan ang pagpapala mo, Panginoon, ang pag-aalaga mo, ang pagbibigay mo sa kanila ng maayos na buhay. Lord, salamat po at nawa po,
sa pamamagitan ng mensaheng ito, marami kang iminulat na mga mata at puso ng mga anak para sa kanilang magulang. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen and amen.